hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang gabi, sa parte man ng mundo, Pilipinas kayo. Ito po ako, si Etching Vivian, muling bumabalik sa inyo upang maturuan at ipakita ko sa inyo ang paggawa ng iba't ibang klase ng kakanin. Bago po ang lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang wisdom at kalakasan na ipinagkakaloob sa akin. Thank you, Lord. All praises belongs to God. Anyway, ngayon po, ituturo ko sa inyo ang paggawa ng latik. Sa mga nakaraang segment ko, nang gumawa ako ng kapit, ng sapin-sapin, ako po ay gumawa ng latik ahead of time. Pero ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano ang maayos na paggawa ng latik. Madali lang po yan. Ito po ang ginagamit ko, ang kakanggatang ito. Ito po'y puro. Nakikita lang ito sa frozen area ng Oriental or Asian market. Tapos, 2 lata nito, inahaluan ko po ng 1 lata na creamy. Bakit? Actually, pwede naman ninyong gamitin 2 lata lang ng kakanggatang puro. Pero dahil masyado tong puro, ang nangyayari masyadong malalaking buong granules, ng coconut granules ang nangyayari ng latik. Pero kung hahaluan mo ng creamy, ito po ay mas magiging maliit ang mga coconut granules. Okay, we'll start. Ito pong 2 kakanggatang to, I normally cook it sa non-stick pan. Bakit? Kasi po ito naninikit talaga. So, kailangan nating itong iluto sa non-stick. Pwede naman kahit anong lutuan. Nasa sa inyo po yon. Choice ko lang to na gumamit ng non-stick pan. I already opened this ahead of time. Ano po? Normally po, binubuksan ko ito sa ibaba at sa itaas. Kita ninyo, solid po siya. Hindi po siya liquidy. So, ipupush ko lang siya. Ayan. Yung isa. Ipupush ko lang. So, yun po. Ako po sinisimsim kong maigi, sayang eh. Ito na yung ating liquid. Ihalo lang po ito. Lulutuin po natin to sa medium-high. Pag nag-umpisa na siyang kumulo, ihina natin ang apoy. Papakita ko rin po sa inyo yan. At kung ilang oras, not oras, actually minutes lang. Ang nangyayari pag ginamit ninyo is a regular kakanggata. Matagal po siyang maging latik. Ito napakabilis, kaya ito po ang pinakita ko sa inyong gamitin nyo. Again, it's my choice. Nasa sa inyo po kung anong klaseng gata ang gusto nyong gamitin. Alright. So, ito po iluluto natin maya-maya. Itatabi ko lang po. Ang susunod naman ay ang paggawa po ng langka. Minatamisang langka. Marahil nagtataka kayo kung bakit ako gumagawa ng minatamisang langka. Kasi po, ito po ay kailangan iprepara ahead of time. Dahil sa susunod kong segment, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng kapit gamit ang minatamisang langka at ang latik. Marahil nagtataka kayong lahat kung ano ang kapit. Kapit po ay isang klaseng ng kakanin sa Pilipinas. Karamihan, dahil ako po'y taga-Tarlac, karamihan po ng kapit ay gawa sa Pampanga o sa Tarlac. Kaya gusto ko po, ako ang gagawa ng minatamisang langka. Like I said, ito pong minatamisang langka at yung latik ay gagamitin natin pareho sa kapit. So, pakikita ko sa inyo ang paggawa po ng minatamisang langka. Ito'y pakukuluan lang in syrup. Walang halong tubig. Ang ginagamit ko po
ay yung mismong sabaw ng langka. Normally po, meron pong nabibiling langka na hiwa na. Pwede rin naman kayong gumamit ng sariwa. Mag-a-add lang kayo ng tubig at saka asukal. So, binubuhos ko lang po ito. And, ikakat po natin ito ng julienne. Hindi naman kailangan ng magandang cut. Ikakat lang natin ng julienne cut. Okay. Ngayon po, nahiwa na po natin lahat ang ating langka na mamatamisin. Hahaluan ko lang siya ng 1½ cup na white sugar. Hahaluin lang at ngayon, lulutuin na po natin to at pakukuluan hanggang sa mag-syrup siya. Papakita ko sa inyo ang finished product in a while. Ito po tayo ngayon. Ito po yung ating langka na hiniwa-hiwa ko ng julienne cut at nilagyan ko ng 1½ cup sugar. Walang tubig. Yung mismong syrup po ng langka na nasa lata, yun po ang aking ginamit. Okay? At ito naman ang ating latik na pakukuluan at hanggang ito'y maging latik. However, dapat po ay lagi ninyo itong hinahalo. Ganun din po ang langka, once in a while, every now and then, lagi din po ninyo itong hahaluin. So, bubuksan natin ang ating kalan at umpisan na nating lutuin. Huwag masyadong mataas na apoy, kundi masusunog po ang ating latik. Alright. At bubuksan ko rin po ang ating timer para makita ninyo ang aktual na oras na ito ay naluto. Okay? And in the meantime, lulutuin natin to and in 5 minutes or so, babalik po ako sa inyo. See ya! Okay, eto po tayo uli ngayon at papakita ko sa inyo kung anong nangyayari na sa ating mga niluluto. Kung makikita ninyo, ang ating latik ay nag-uumpisa ng mag-mold. So, continuous stirring lang po para sa ganun hindi manikit at hindi masunog ang ilalim. Kung makikita po ninyo, it's been almost 8 minutes. So, kumukulo din ang ating langka. Halu-haluin lang every now and then para sa ganon, hindi po ito manikit. Alright, so in about 10-15 minutes, babalikan ko kayo para sa ganon makita natin ang itsura ng ating mga niluluto. See ya! Hello po! Okay, it's been 22 minutes na. Halos paluto na ang ating langka. Malapit na to, siguro another a minute or 2. At pagkatapos, papatayin na natin. Okay? At ito naman pong ating latik. Naghihiwalay na po ang latik sa kanyang oil. Mag-iingat lang po kayo kasi napakainit nito. Kasi we are extracting the oil from the latik. So, nagtitilansik po to. Kaya niluluto ko to sa mahina. Okay? So, siguro ito matatapos to in about 5-10 minutes. And I will come back para makita po ninyo. However, sa nakikita ko ngayon sa ating langka, ito po ay tapos na. Luto na po ang ating langka. So, patayin na natin. Ayan. Ayaw naman ninyong masyado siyang syrup, kundi magiging candy, matigas. So, ito ho ay ang tamang texture lang ng langka. Ililipat ko to sa lagayan habang inaantay natin matapos ang latik. So, ang langka, natapos to between 20 to 25 minutes. Okay? Alright, I'll see you again. Alright, ito po. At luto na ang ating latik. Napapansin nyo, medyo mabula. Ano? Kasi pinaghalo natin yung purong latik at yung cream. Kaya nagkaroon ng bula. Pero ganun pa man, papatayin ko na po yung stove natin. Bakit? Kasi po, pag pinatay natin yung stove natin, ito po continuous pa rin naluluto. Ayaw naman ninyo na totally dark brown siya, tsaka nyo papatayin. Kung hindi po, sunog na latik ang mangyayari. So far, naluto po natin ang ating latik within 46 minutes. Okay?
Pero kung ibang klaseng latik ang gagamitin nyo na hindi ganun kapuro, abutin kayo may isang oras. Okay, papatayin na po pinatay ko na to at ililipat ko, i-strain ko para mahiwalay natin yung mantika sa latik. And then I'll get back to you. Hello po, eto na po tayo, ang ating finished product, latik at ang minatamisang langka. Kung makikita po ninyo, eto po yung ating langka. Napakaganda ng texture, no? At ang syrup ay tamang-tama lamang. Kasi hindi natin ito niluto ng sobra-sobra. Pag ito po ay niluto nyo ng sobra-sobra, maninigas at magiging candy. Hindi po siya magiging maganda ang texture. Ito, napakaganda ng texture. Ito naman po ang ating latik. Gumamit tayo ng 2 purong gata at 1 cream na gata. Tingnan po ninyo, tamang-tama lang ang luto, ay hindi siya sunog at perfect po ito sa paggawa ng mga kakanin. So, with these 2 ingredients, we will use it for kapit. Yun po ang kakanin na special sa Pampanga. Yun po ay magagamitin natin ang langka at ang latik. Alright? Well, thank you po sa panunod nyo. Marakala salamat kaya kayungan. Lawen nyo po nga ng kakong episode kintutuki. Tingnan nyo ang aking episode sa susunod, ang paggawa ng kapit gamit ang 2 ingredients na to. Alright? All glory and honor belongs to God. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo.